Okay, so magandang hapon po sa bawat isa sa atin at agaan na po natin ang ating daily words of encouragement sapagkat mamaya po ay may pupuntahan po kami. Tayo po ay manalangin as we study the Word of God. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito na may pagkakataon muli kami mag-aaral ng iyong salita. Pagpalaan niyo po ang aming maririnig na maging pagpapala po at magbigay ng encouragement muli sa amin, O Diyos, dahilan sa mga prinsipyo ng inyong mga salita. Patawad po sa kasalanan at pagpalain niyo po lahat ng nakikinig ngayon, sampu ng kanilang pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Basahin ko po ang ating text, Psalm po 51 verses 11 hanggang 13. Sabi po ng Biblia dito, si David po ang nagsasalita, "Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Then will I teach transgressors thy ways, and sinners shall be converted unto thee." So alam niyo po, si Hari David ay alam po natin ang kanyang buhay, kapatid. Naging hari po siya, tinagurian po siyang a man after God's own heart, at talagang napakarami po niyang accomplishment during his time. He is a man of war from childhood hanggang siya po ay naging hari ng Israel. Though siya po ay nagkamali, nagkasala po siya, kapatid, ng adultery kay Bathsheba. At hindi lang yon. Nung hindi niya makuha ang gusto niyang gawin kay Uriah, asawa ni Bathsheba, ay siya po ang accountable sa pagkamatay ng asawa ni Bathsheba na si Uriah. Sa madaling sabi, hindi lang po adultery ang naging kasalanan niya, kundi murder. Kaya ang Diyos po, sabi ng Biblia, hindi po natuwa sa kanya, kapatid. Bagamat ganon, nagkasala si David, sa totoo lang, kung titignan mo sa panahon ngayon, mabigat-bigat ang nagawa niyang kasalanan, pero ang kagandahan po, naging humble po siya sa Panginoon. At siya po ay naging honest sa Diyos, naging humble po siya sa Diyos, at lumapit siya sa Kanya at humingi siya ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. Kaya nga sabi niya dito sa verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Psalms 51 verse 10. Yes, Panginoon, sabi niya, nagkasala ako sa'yo, pero sabi sa verse 9 pa dito, "Hide thy face from my sins, and blot out all mine iniquities." Sabi niya, "Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me." Pakiusap po, Panginoon, sabi niya, create in me a clean heart. So gumawa ka sa akin at linisin mo ang aking puso, sabi niya. Renew a right spirit within me. Okay? So linisin niyo ako at i-renew niyo ang aking right spirit. So gusto niyang manumbalik ang relasyon niya sa Diyos. Alam niyo po, pag nagkakasala po tayo, hindi naman po nawawala yung ating pong relationship sa Diyos bilang isang anak ng Diyos. Ang nawawala po yung tinatawag po nating fellowship sa Panginoon. Pero sabi niya, ay gusto kong manumbalik yung right spirit ko sa iyo, Panginoon. Kaya nga sabi sa verse 11, "Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me." So, wag niyo naman pong akong ilayo sa iyong presensya. Wag niyo naman po akong itakwil, sabi niya sa Panginoon. At wag naman lumayo ang Holy Spirit sa akin. Sapagkat naunawaan po natin sa Old Testament, talagang umaalis po ang Holy Spirit sa mga Old Testament saints during those times. Pero of course, ngayong New Testament ay hindi na po, sapagkat nag-indwell na ang Holy Spirit po sa atin. Ang sinasabi lang ni David, gusto kong manumbalik yung aking fellowship, right relationship, right fellowship sa iyo, Panginoon. Kaya wag mo naman akong itakwil, sabi niya. Yes, mabigat ang nagawa kong kasalanan, adultery at murder kay Uriah, pero wag naman akong itakwil, sabi niya. And ang pagandahan pa dito, sabi sa verse 12, "Restore unto me the joy of my salvation." Manumbalik nawa ang kasiyahan ng aking kaligtasan. So, manumbalik. Ang kaligtasan po natin, kapatid,
hindi po yan nawawala. Opo, forever po tayong anak ng Diyos. Sabi sa John 1:12, simula po nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas, tayo na po ay naging anak ng Diyos habang buhay. Ano ho? And kaya nga sabi niya, hindi na po nawawala yung kaligtasan, kapatid. Pero ang sabi ni David dito, ibalik mo sa akin yung kasiyahan ng aking kaligtasan. Oo, syempre, nung unang-una na ikaw nakakilala sa Panginoon, tayo po, tinanggap natin siya bilang sariling tagapagligtas, masaya po tayong nalaman natin na tayo po ay napatawad ng ating kasalanan, naging anak tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan, nilinis po tayo sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, at nagkaroon po tayo ng naging anak po tayo ng Diyos, kapatid. 'Di ba? So ngayon ay napakasaya. Bakit? Sapagkat pamilya po tayo ng Diyos. Okay, napatawad pa tayo. Ang sarap po kayang mapatawad, 'di ba? Ang sarap mapatawad nasubukan niyo po ba yung mahuli sa LTO or Highway Patrol Group? At pero akalain mo, nakiusap tayo, patawarin niyo po ako, hindi ko na ulitin. Tapos pinatawad ka, di ba? At hindi ka na nagmulta, hindi pa na damage yung lisensya mo. Abay, grabing kasiyahan po yun eh. So yun po yung panahon na tayo po ay napatawad ng Diyos, tayo po ay dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, tayo po ay naging anak ng Diyos, at tayo po ay uuwi sa tahanan ng Diyos balang araw, na sabi sa John 14:1-3 ay binigyan tayo, ginawan po tayo ng mansyon ng ating Panginoon sa langit. Opo, akalain nyo po yan, ang hinandang bahay natin ng Diyos ay mansyon. Sabi niya, in my Father's house are many mansion, and I have told you, I go to prepare a place for you, and if I go to prepare a place for you, I will come again. Sabi ng Panginoon, babalik ako sa iyo. Oo. At I will receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Napakasaya po yan, kapatid. Yung kaligtasan na dinulot po sa atin ay napakasaya po ng pakiramdam po natin, knowing that we are forgiven, we receive eternal life, we became a child of God, and our home is in heaven. Napakasaya po yan, kapatid. Kahit may problema ka, sa langit ka naman pupunta. Kahit may trouble ka, at least sa langit ka pupunta. Kahit may sakit ka, at least sa langit ka pupunta. Kahit meron kang problema, at least sa langit ka pupunta. Napakasaya po yan. Ngayon, dahil sa kasalanan po ni David dito, nawala yung kasalanan, yung kasiyahan na yan. Kaya nga ang sabi niya, restore unto me the joy of my salvation, and uphold me with thy free spirit. Sabi niya ibalik mo sa akin ang kasiyahan ko, Panginoon, and i-uphold mo ako sa yung free spirit, with thy free spirit. 'Di ba? So pwede pong ibalik ng Diyos ang kasiyahan po natin. Dahil sa kasalanan, maaring tayo po ay napalayo sa Diyos. Alright? Yung fellowship natin hindi nakagaya sa Diyos. Nalayo tayo sa Diyos dahilan sa pera, sa trabaho, hindi na tayo nagsisimba, hindi na tayo nagpipray, wala na tayong Bible reading, devotion, wala na tayong connection sa Diyos. Alright? Nailayo tayo, kapatid, ng mga bagay ng sanlibutan ito. Pero pwede nating hilingin sa Panginoon na restore to me the joy of my salvation. Ibalik mo, Panginoon, sa akin ang kasiyahan, alright, ng aking kaligtasan. At pag nangyari yan, sabi ng Biblia dito sa Psalm 51 verse 13, sabi ni David, then I will teach transgressor thy ways. Sasabihin ko sa mga katulad kong nagkasala, ang iyong pamamaraan na ikaw ay Diyos na nagpapatawad, ikaw ang Diyos na hindi nagtatakwil sa sinumang lumalapit sa iyo, ikaw ay Diyos na tumatanggap lagi sa mga nais magsisi, at bumalik sa iyo, Panginoon, kagaya ni Jonah na nabalik sa Panginoon, di ba? Yung prodigal son din, nakabalik sa kanyang tatay,
At sabi ng Bible, sino man ang lalapit sa akin, hindi ko kailanman itatakwil. Sabi ni David dito sa verse 13, sasabihin ko sa mga transgressor na ito, ang iyong pamamaraan na ikaw ay mapagpatawad, mahabagin, maawain na Diyos at tumatanggap ng mga transgressors or yung mga makasalanan tulad ko, sabi niya. And sinners shall be converted unto thee. Akalain niyo po yan, napakaganda pag ginawa ng Panginoon sa kanya yan. May pangako ang si David Kumbaga si David dito, binibigyan niya ng reason ang Diyos bakit kailangang sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin. Alright? Merong binibigyan niya ng reason ng Diyos kung bakit kailangan na kumbaga i-restore ng Diyos yung salvation kay David at kung bakit kailangang i-uphold siya. Ang sabi niya, pag ginawa mo yan sa aking Panginoon, sasabihin ko sa mga kasalanan na yan, mga sinners shall be converted unto thee. Kikilalanin ka po nila. Alam niyo po, tayo po bilang isang tao, sa totoo lang po, marami po tayong pagkakamali at pagkakasala sa araw-araw. Diba? Pero ang kagandahan, pag lumapit tayo sa Diyos, tinatanggap niya po tayo, pinapatawad niya po tayo, ina-accept niya po tayo. Yung paghibig niya hindi po nawawala. Yung biyaya niya ay nandiyan pa rin. Yung kahabagan niya ay nandiyan pa rin sa atin. Ngayon, pagka ginawa ng Diyos yan sa atin, kapatid, sabihin din natin sa iba, sabi sa verse 13 mako-convert. Yung sinners shall be converted unto you. Sabi niya dito. Kaya sabihin din natin kung anong ginawa ng Diyos sa atin. Yes, makasalanan po tayo, pero niligtas tayo ng Diyos sa impyerno. Pinatawad tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Nakakatiyak tayo sa langit tayo pupunta sapagkat naging anak tayo ng Diyos simula nung tinanggap natin siya bilang tagapagligtas. John 1:12. Na-convert tayo, kapatid, di ba? Ganon din sabihin natin sa kanila. Kahit gaano kasalanan mo, oo, pagka nagsisi ka ng iyong kasalanan, lumapit ka sa Diyos, hindi kay tatakwil, at pag tinanggap mo siya at sumampalataya ka kay Kristo Jesus, ay patatawarin ka niya. Bibigyan siya na po, mahina ang signal, pero tuloy po natin. Yan po ang sabi ni David dito, sa ating pong pangwakas, pagka sinagot ng Diyos ang ating mga hinaing, pinatawad tayo, at tinanggap tayo ng Diyos, bagamat tayo po ay maraming pagkukulang at pagkakasala, katulad ni David dito, sabi niya, actually, sa totoo lang, ni-restore ng Diyos ang joy of salvation ni David, at muli siyang ginamit ng Panginoon hanggang sa kanyang kamatayan, at ang pangako na niya dito, nung siya po ay tinanggap ng Panginoon muli, ay sasabihin ko sa mga transgressors ang iyong ways, sabi niya. At mako-convert sila sa iyo, Panginoon. Makikilala ka nila. Oo. Manunumbalik din sila sa inyo. Yung mga backslider, yung mga lumayo sa inyo, Panginoon, sasabihin ko, opo, na pwede rin silang bumalik sa iyo. Kaya napakaganda po. Diba? Alright, so restore to me the joy of my salvation. Okay, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Bless it for sa aming pong buhay. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig. Though kami po ay talagang maraming pagkukulang, pagkakasala sa inyo, Panginoon. Pero salamat dahil nandiyan po kayo. Laging nakaantabay sa tuwing kami lalapit sa inyo, magpapakumbaba at babalik sa inyong kalooban. Kaya kayo po ang mag-bless sa lahat ng nakikinig. Sa gabing ito, anuman pong pagkukulang namin, Panginoon, at salamat dahil sabi nyo ay we are acceptable in your sight. Kayo pong mag-bless sa aming family. In Jesus' name I pray. Amen. So magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Mario Ferrer, Naidora, dyan po sa California, Brother Clyde sa Candon, Pastor Leonard, God bless you po. At see you on our next episode. God bless you po. At pagpalain po na tayo ng ating Panginoon.